marami-rami pa rin daw yung mahihirapan silang ipasok sa mga susunod na araw dahil nga basa pa itong mga mass burial sites na ito. Mel? Kasi mawalang galang na, no, ha? Hindi ako sanang mamarunong, no? Pero, wala bang suggestion na i-cremate na lang yung mga bangkay na yan? Mel, kasi sa ngayon parang nahihirapan itong lokal na pamahalaan kasi gusto nilang ma-identify muna itong mga bangkay na ito kasi napakaraming mga pamilya yung nag-aantay nga doon sa labas ng punerarya, umaasa na yung mga ipinapasok na bagong mga bangkay na nakita, ito mag-anak nila. Yun nga lang, nagkakaproblema kasi talagang ang hirap i-identify. Iba na yung kulay nila, iba na yung texture ng balat, yung mga damit, yung iba nasira na. So talagang nahihirapan. Tama yun, ma'am? Blue wave lang. Saan blue wave? Ilan kayo? Ano lang? Tatlo kami kuya, blue wave. No, 150. Bakit? Kuya, metro na lang. Bawi sa traffic. Pambawi sa traffic. Kailan? Lalaki na lang kuya. Paano yung tag? Ano yung tag ngayon ng mga bangkay na iyon? Kalima? Meron na yung ginagawa itong SOCO na disaster victim processing, no? Kumukuha sila ng mga litrato dun sa mga distinguishing marks tulad na lamang kung merong nunal sa parte ng mukha o sa parte ng katawan. Tapos meron din yung may mga tattoo. Tapos kung meron din naman silang makikita na part ng jewelry, hikaw o kaya sing-sing, kukunin nila yon. So yun ay ilalagay nila sa master list para kahit pa paano kung merong maghahabol sakaling mailagay na dito sa mass burial site itong mga bangkay na ito ay ma-identify pa rin nila. Mel? Maraming salamat sa iyo sa Lima Refran. Mawalang galang na po sa mga naghahaponan sa mga oras na ito. Halos 4 na po na mga nang iniwang patay na bagyong Sendong sa Negros Oriental. Nasa state of calamity na ang buong lalawigan. Mula sa lungsod ng Dumaguete, nakatutok live si Bernadette Reyes. Bernadette. Kaya malungkot daw na sasalubungin ng mga taga rito ang darating na Pasko dahil marami sa mga pamilya ang naulila ng kanilang mga mahal sa buhay dahil sa hagupit na bagyong Sendo. Sa punerarya sa Dumaguete namin ginatnan si Annalyn Balbon. Nagluluksa sa pagkasawi sa flash flood ng kanyang 2 anak. Ang 10 taong gulang na si Lindy at 8 taong gulang si Mike John. Ang 13 taong gulang na panganay naman na si Annalyn, hindi pa rin nakikita. Ayun na, no? Natumba yung parel. Yun, malakas na tubig. Naghiwalay na kami. Yun na, hindi na ako nakakita sa kanila. Ngayong Pasko naman inaasang mga anak ang asawa ni Dembel Calihan na si Richelle. Pero hindi na niya makakapiling pa ang mag-ina kahit ilang Pasko pa ang magdaan. Pagtulong ko sa kanya, mahirap na siyang huminga kasi yung tubig malakas talaga. Sabi ko, Ganggang, sabi niya sa akin, Ganggang, mahirap, hindi na ako makahinga. Sa pinakahuling tala, 37 ang kumpirmadong patay dito sa Negros Oriental. 12 pa ang nawawala. Sa kabila ng trahedya na hindi ng lokal na pamahalaan na hindi sila nagkulang sa paalala. Yung iba ayaw mag-shelter sa mga bahay nila kasi manakawan. So I immediately ordered a directive to the police to forcefully i-evacuate lahat ng mga tao. Sa inisyal ng ulat ng lokal na pamahalaan, mahigit 10,000 pamilya na ang nawala ng tahanan dahil sa nagdaang flash flood. Pati nga yung mga bahay na gawa sa konkreto tulad dito, nagiba. Pero karamihan daw kasi ng mga bahay dito gawa sa kahoy, kaya naman dahil sa malakas na agos ng tubig, halos na wipe out na yung buong barangay dito. Isinailalim na sa state of calamity ang Negros Oriental. Ito yung bahagi ng Tanhay Bridge na nagiba. Ayon sa engineer, ito daw approach na ito, puno raw ito ng lupa. Pero sa lakas ng agos ng tubig, inanod yung lupa na nakatambak dito. Makitid na bakal lang ang nagdurugtong sa 2 barangay. Ang masaklap pa, nabutas ang mismong tulay sa pagragasa ng tubig. Sila yata nga na malayan na wala na ito, putol na ito dahil may harang na kami doon kapaganda. Tapos lumusot pa rin siya, nakainom yata ng konti. Ang
problema ng ilang mga residente ngayon, malayo raw ang detour. Ang ilan nakukonsumi pa dahil nagtaas ng pasahe ang ilang tricycle drivers. 8 piso lang. Pag doon kayo sa detour papunta doon, Diyan lang, beyond this area, 10 na. At saka hindi siguro pa baka dodoblihin. binabatigan din ng lokal na pamahalaan ang posibleng pagtagas ng langis mula sa sumagkat at sumagaling na barko na may kargang beer. Di kalayuan sa Pampanga ng Dumaguete City. Pero ayon sa Philippine Coast Guard, wala pa nakikitang tagas mula sa barko. Ligtas na rin daw ang mga tripulante nito. Ngayon naging maaraw naman nalagay ng panahon dito sa Dumaguete sa buong maghapon. Pero may 80% pa lang ang power restoration rate dito ngayon sa buong probinsya. Mel, kahit na unti-unti naman daw nakakabangon ng mga taga rito, makakatulong pa rin daw kung meron daw magbibigay dito ng supply na malinis na tubig, medisina at ganyan din ang pagkain. Alam mo, may hinahanap na nga ng mga taga rito, umaasa sila na sana raw ay maabot daw dito sa Dumaguete yung tulong mula sa Kapuso Foundation. Mel? Tiyak na tiyak yan, Bernadette, tawag sila mag-alala dyan. Iniisa-isa lang natin sa lawak ng, sa lawak ng problema. Pero bukas din, nandiyan na ang team ng GMA Kapuso Foundation. May tanong ko lamang, ibig sabihin ba na meron din mga evacuation centers dyan sa Dumaguete? Mel, marami rin mga evacuation centers dito. Pero dahil na naging maaraw na yung lagay ng panahon, marami na rin yung bumalik na sa kanilang mga bahay. Pero Mel, ang sabi nga ng lokal na pamahalaan dito, ang kagandahan, buti na lang ay tapos na yung klase, Christmas break na, kaya naman yung mga natitira sa evacuation center ay malaya pa sila nakaka-stay doon. At syempre, hindi rin naapektuhan yung pagpasok sa eskwela ng mga bata rito. So anong mga pangangailangan ang dapat na dali natin dyan, Bernadette? Alam mo, Mel, kailangan din talaga nila ng mga pinaglumaang damit kasi marami talaga doon sa mga damit yung inaanod na ng malakas na agos na tubig, kaya nga humihiling ng tulong yung lokal na pamahalaan. Doon daw sa may mga busilak na puso, kung meron naman daw sila mga naitatabi na mga lumang damit at maaari lahat naman nilang ipadala dito, ay lubos daw nilang tatanggapin. At saka, Mel, kailangan din daw talaga ng malinis na supply ng tubig kasi problema talaga yan dito, hindi pa rin daw na ibabalik yung maayos na dali ng tubig. Marami nga doon lang sa puso umaasa ng tubig, kaya kahit na yung paglilinis sa mga putik, talaga namang hirap yung mga taga rito. Mel? Paano nga yun ibabalik? Alam mo, that is common problem sa lahat ng nasalanta ni Sendong yung tubig. Anong plano ng local government o sino man ang namamahala sa patubig dyan? Anong plano dyan? Paano maibabalik ang tubig? Oo. Mel, alam mo, yun ang nagiging problema nga rin dito kasi ang problema, yung putik na galing nga doon sa ibabaw ng lupa ay pwedeng mag-seep underground, kaya pwede makontaminate din yung tubig doon. Pero kailangan kasi nila ng close coordination din kasama yung mga water utility companies dito para maagapan yung sitwasyon dito. Kaya pansamantala, humihiling sila ng malinis na supply ng tubig, yung mga mineral water. Talaga makakatulong daw yan, lalo na sa pang-inom ng mga bata na nasa evacuation center. Mel? Sa kasalukuyan, Bernadette, kamusta ang kabuhayan ng mga kababayan natin dyan? Alam mo, Mel, yan pa ang isang pinoproblema nila kasi dito rin, meron rin sila mga agricultural lands dito na naapektuhan, kaya naman apektado rin yung kanilang kabuhayan. At syempre, napapalibutan din ito ng tubig, kaya pati yung kanilang pangingisda ay apektado. Sa ngayon nga, ay nandito tayo sa may dalampasigan at malakas yung agos dito ng alon, kaya naman nangangamba rin yung iba na mangisda. At meron nga, di ba, Mel, dito na pabalita na meron nga isang barko na sumadsad, kaya naman takot din yung mga mangingisda dito na pumunta sa lawa para mangisda. Mel? Maraming salamat sa iyo, Bernadette Reyes. Susunod, ang mga pinakasariwang balita kaugnay ng pananalasa ng bagyong Sendong. Anim na bilang ang isang mag-anak. Patay sa sunog sa Pasig. Anim na araw bago magpasko, karning baka at manok, nagmahal na. At naging busy na ang bingo. Mayroong panata ngayong Pasko. Tutok na, dito lang, sa 24 oras. Now to enjoy news of our Citrus Tequila. The Glick from Salt shoots the tequila.
Kape ang inuman,